Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy ko po kayong binabati sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Nawa po ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Bagamat ang ating panahon ngayon ay hindi ganun kaganda, subalit this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? So, ating pong itutuloy ang ating series topic about dun sa power of Spirit-filled life. Na kung saan nakita natin talaga yung manifestation ng kapangyarihan ng banal na spirito doon sa mga early believers na they received the Holy Spirit. So ang ating tatalakayin today is yung pang number 14, the power to live in a covenant relationship, at yung number 15, yung power to be consistent in corporate prayer. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. So, tayo po lahat ay yumuko. Heavenly Father, maraming salamat sa araw na to. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na iningatan mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, upang kami ay makapakinig sa araw na to, O God. Patuloy namin dalangin, Lord, na buksan mo ang aming mga spiritual na tenga, spiritual naming mga mata, maging aming puso, Panginoon, ay maging handa, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita sa araw na to. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isang makikinig, Panginoon, na ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. Patuloy na ikaw, Lord, ang mapupurihan, Panginoon, at we acknowledge, Lord, the power of your Holy Spirit, Panginoon, be upon us, Panginoon, sa oras na to. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, sa pang number 14 po, yung ating tatalakayin, yung power to live in a covenant relationship. So, ito po ay isa sa mga kapangyarihan na naranasan ng mga early believers nung tinanggap nila ang Holy Spirit. Na makita talaga natin na kahit these people na come from different part of Israel, but immediately, after na talagang ma-filled sila ng Holy Spirit, inobserve nila yung kingdom culture. Ito yung ating napag-usapan nung nakaraan, na makita natin dito sa Acts 2 verse 42. Ito pa rin po yung ating passage na hihimayin. Sabi dito, and they devoted themselves to the apostle teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayers. So, yan pong picture po na nakikita nyo, yan po yung picture ng mga early believers na pag-observe nila sa 4 pillars in the kingdom of God. Diba sabi nga natin na merong 4 na pillars sa kingdom of God na kailangan talaga natin i-observe upang patuloy po ang bawat isa sa atin ay maging malakas at patuloy na matatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. So, ang unang pillars po is yung pag-embrace, diba, sa apostles' teaching. Ito po yung tinuro ni Pastora Susan, diba, nung nakaraang mga linggo, na kung saan doon niya tinalakay na yung core values of the kingdom. Kailangan talaga na makita na sa bawat mananampalataya. Pangalawa na pillars is yung fellowship. Ito po yung aking i-share sa inyo nung nakaraan, yung kailangan na tayo po ay maging connected sa ating mga brethren. So, tayo po ay tinawag ng Panginoon from isolation to connectivity. Kaya dyan sa picture, di ba, makita natin na sila talaga ay nagsasama-sama, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nag-aaral ng mga katuruan ng Panginoong Hesus. And then, sila ay nagkakaroon ng fellowship. Una, tinawag po tayo ng Lord na magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya. And then, second, magkaroon tayo ng fellowship sa kapwa natin mananampalataya. So, yung pangatlong pillars po is yung breaking of bread, at pang-apat na pillars, yung prayers. So, ito po yung ating pag-uusapan sa araw na to. So, sa breaking of bread, ito po yung power to live in a covenant relationship. So, 3 puntos po ang aking natalakayin. Una, ano ba yung ibig sabihin ng breaking of bread? Pangalawa, yung covenant relationship. Pangatlo, meron palang level yung covenant relationship. So, sa breaking of bread po muna tayo. Sabi dito, definition, the breaking of bread is the highlight of their fellowship. It consists the observing of the Lord's Supper followed by a meal fellowship. So, yung pagsasama-sama nila, hindi lang ito yung para sila ay kumain, kundi sabi dyan,
pag-observe nila dun sa Lord's Supper. So, ano ba yung Lord's Supper? Sabi dito, the Lord's Supper is a time for believers to reflect on Jesus' death and resurrection, express gratitude for His sacrifice, and anticipate His second coming. So, paano nila dinedemonstrate yung breaking of bread or yung communion, no, na kahit sa panahon natin ay ginagawa po natin, no, yung breaking of bread. Sabi dito, is an act of celebrating the memorial of Christ's death as those that were not ashamed to own their relation to and their dependence upon Christ and Him crucified. So, yung breaking of bread, ito po ay isang selebrasyon, no, sa pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. No? Ginagawa nila po yung breaking of bread na, sabi dyan, di ba, were not ashamed. So, hindi sila nahihiya, no, kapag ino-observe nila yung breaking of bread, na kahit nakikita sila ng kanilang mga kapwa Hudyo na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil nga kapag ginagawa nila yung communion o yung breaking of bread, ito po ay pag-identify, no, sa kanila na sila ay followers of Christ. Dahil sabi po ng 1 Corinthians 11, 23 hanggang 26, sabi dito, the teaching I gave you is the same that I received from the Lord. On the night when the Lord was handed over to be killed, He took bread and gave thanks for it. Then He divided the bread and said, this is my body, it is for you. Eat this to remember me. In the same way, after they ate, Jesus took the cup of wine. He said, this cup represents the new agreement from God, which begin with my blood sacrifice. When you drink this, do it to remember me. This means that every time you eat this bread and drink this cup, you are telling others about the Lord's death until He comes again. Kaya yung breaking of bread po, yun po yung naging centerpiece ng kanilang worship, no? Because nga ito yung pag-alala, no? Pagbabalik tanaw, no? Looking back, no? Sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Na talagang pag ino-observe nila yon, ito po ay nagpapakita, no, yung kanilang public declaration of faith, no, sa kamatayan ng Panginoong Jesus. At ito rin po ay pag-anticipate nila, no, sa muling pagdating ng Panginoong Jesus, no, tuwing ginagawa nila yon, no, inaalala nila na babalik ang Panginoong Jesus. Amen? So, babalik po ang ating Panginoong Jesus. Yan. Kasi before, di ba, ang way ng kanilang pag-worship, no, ceremonial, 'di ba? 'Di ba pupunta sila sa temple, tapos magbi-bring sila ng mga sacrifices nila, 'di ba? According pa nga sa sin na nagawa nila. So maraming mga rituals and ceremony na ginagawa. But when the Holy Spirit poured out on them, naiba yung kanilang way ng pagsamba, 'di ba? Nagkaroon ng bagong kultura itong mga new believers, no? Ano yung bagong kultura na nangyari sa early believers when they received the power of the Holy Spirit? No, every time they have fellowship, no, meron ng kasamang meal, 'di ba? Yung nasa picture natin kanina, no, they observe na yung 4 pillars in the kingdom, no. Talagang pinag-aaralan na nila kung ano yung kautusan ng Panginoon, no? Nagkakaroon na sila ng fellowship, no, at ino-observe nga nila tong breaking of bread at sila ay nananalangin. So the early church did it from house to house, and this is the lifestyle that are peculiar to the religious practices of that generation. So di ba kakaiba siya? Dahil nga hindi ito yung nakasanayan na ginagawa nila, the way they worship God. Tapos sabi dito, because the temple is the center of all their spiritual activity, not the house. So before, lahat talaga ng gagawin nila na pag-aalay sa Panginoon, no, pagsamba sa Panginoon, kailangan yung ginagawa lang sa temple. But when they received the Holy Spirit, no, nagkaroon ng bagong kultura. And we believe that we are the temple of the Holy Spirit. Kaya kahit sa bahay talaga, 'di ba? O kahit nandun tayo sa ating pinagdadausan ngayon ng ating pagsamba, no, sa isang bahay, no. Church po 'yun, no. Kaya salamat sa Panginoon dahil na nagkaroon talaga ng bagong kultura na tayo ay makakasamba sa Kanya. Sabi po ng 1 Peter 2, 9-12, sabi dito ngunit kayo isang lahing pinili, mga paring naglilingkod sa hari, isang bansang banal,
Sambahayang pag-aari ng Diyos, hinirang kayo upang inyong ipahayag ang kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahangahangang liwanag. Noon na hindi kayo sambahayan, ngunit ngayon sambahayan na kayo ng Diyos. Noon ay pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon kinahabagan na kayo. So ito yung description ni Peter, no, na dinedescribe niya talaga na ang mga mananampalataya ay defined, no, sa ating relasyon sa Panginoon. So hindi po tayo define, no, kung ano yung tinapos natin, no, ano yung kalagayan natin financially, 'di ba? Kundi tayo po ay define, no, dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Nasabi diyan, 'di ba, tayo ay lahing pinili, mga paring naglilingkod sa hari, isang bansang banal, no, sambahayang pag-aari ng Diyos. Na talagang in-emphasize ni Peter yung ating new identity sa Panginoong Jesus. Kaya sabi pa dito, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. So, malinaw po na tayo po ay dayuhan lamang dito. Itong kinalalagyan natin, no, ito ay ating place of assignment, not place ng ating destiny. Hindi po ito yung ating final destiny. Diba? Kaya sabi niya dyan, iwasan ninyo ang makamundong pagnanasang nakikipaglaban sa inyong kaluluwa. So ano ba yung mga makamundong pagnanasang nakikipaglaban sa atin? Diba? Diba? Andiyan yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, diba? Pride of life. Ito yung mga bagay na kalaban ng ating espiritu. Talagang merong digmaan, merong talagang war dahil sa kagustuhan ng ating flesh. At yung kagustuhan po ng ating flesh, meron po tong eternal impact, no? Meron po tong eternal impact sa ating buhay. Kaya kailangan po natin manalo sa digmaang ito. So sabi pa dito sa verse 12, mamuhay kayo ng kagalang-galang sa gitna ng mga di sumasampalataya upang kahit pinaparatangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. So, talagang kailangan natin na mamuhay, no, differently, na magre-reflect talaga yung ating new life in Christ. Yan. Dahil sa ganung pagkakataon, kapag pinamumuhay natin yung new life in Christ, no, yung mga taong hindi sumasampalataya, no, ito yung magiging way para talagang mapalapit din sila sa Panginoon. Diba? Kaya talaga, we need to change yung way ng ating pamumuhay before. Sabi dyan, no, lalo na daw sa gitna ng hindi sumasampalataya. Diba? Kaya maging conscious po talaga tayo, no, sa pagkandak ng ating buhay. Hindi yung para maging plastic kayo, no? Pagkaharap sila, mabuti yung pangitungo mo, pero pag Kristyano yung kasama mo, hindi ganun yung pangitungo mo, no? Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, na piliin natin na sa lahat ng oras, makita po si Kristo sa buhay po natin. Talaga yung purpose natin is maging mamuhay, 'di ba? Na maging example ng kabutihan ng Diyos, 'di ba? Kahit merong mga opposition, 'di ba? Kahit na maraming may mga magsasalitang hindi maganda, hahanapan ka ng pangit, 'di ba? May mga ganung tao talaga po tayong makikilala na ang hinahanap niyan ay puro yung malimbo, yung hindi mabuti sa iyo, 'di ba? Hahanapan ka ng butas. Pero sabi diyan, no, kailangan talaga na maging conscious tayo, no, sa pamumuhay natin, lalo na sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Sa ganon, yung ating mga kabutihan ginagawa sa kanila, 'di ba? No, ito yung maglilid sa kanila sa Panginoon. At sabi diyan, 'di ba? At pag nangyari 'yon, mag-glorify ang God. Amen. So kaya nga din last week naging discussion namin 2 weeks ago pala. Ang discussion po namin mga nanay is ilang % na bang nakikita si Jesus sa buhay namin, 'di ba? Kasi our newfound faith must lead us into Christ-likeness. So, yung ating bagong natagpuan ng pananampalataya, dapat talaga maglilid to sa buhay na kung saan makikita si Kristo. Diba?
Sabi dito, the breaking of bread is the manifestation of their newfound faith and signifies that they are living in a covenant relationship. So, sa letter B naman, tatalakayin natin is yung covenant relationship. So, definition, it is coming together of two or more people in agreement to live in a common lifestyle and pursuing destiny. Sabi nga ni kay Pastor Wilbert, ang madaling meaning ng covenant relationship is walang iwanan, walang laglagan. Makita talaga natin na nabanggit niya, 'di ba, doon sa ating napanood last week na sa pagbabalik ng church, no, after pandemic, na inaasahan talaga ng Panginoon na makitaan ang church na merong malalim na pagsasamahan, no? Merong na ang bawat isa sa atin ay may covenant relationship, 'di ba? Kaya ang sabi dun, the church must be a covenant honoring church. Yung samahan na walang iwanan, yung samahan na walang laglagan. Kaya wag po talaga tayong mapapabilang dun sa Club 666, no? Alam niyo po ba yung Club 666? Diba? Yung sa John 6 verse 66, sabi doon, from that time, many of his disciples turned back and no longer followed him. So, bakit po nangyari yun? Bakit nagkaroon ng Club 666? So, ang context po nun is nung meron pong tinuro ang ating Panginoong Jesus, no? Merong narinig nila, no, yung hard teaching ng Panginoon, no? Sila po ay na-offend. Dahil na-offend sila sa katuruan ng ating Panginoon Jesus. So, makita natin talaga na ang totoong disciples, no, involved po yung ating commitment, no, yung ating covenant relationship, at yung pag-unawa po natin sa kanyang mga katuruan. Yan. Kasi darating po talaga ang time, no, tayo po ay matetest yung ating connection. Darating po talaga yung shaking, no, sa ating commitment. Yan. Kasi sabi, nasulat naman to sa Bible, di ba? Sabi, in the last days, many will fall away and betray one another. So, kaya napaka-importante po ng ating pinag-uusapan dahil nga yung betrayal ay ginagamit ni Satan as a tool para po i-destroy ang mga relationship. Di ba? Sa mga magkaibigan, 'di ba? Kahit na napakatagal na nung nagkakaroon ng kasiraan, 'di ba? Sa business din. Even sa family, 'di ba? Lalo na sa ating mga pamilya, talagang kailangan nating maingatan, no, yung ating mga pagsasamahan para yung broken family, no, talagang hindi na tumaas ng tumaas. Kasi kung titignan nyo yung percentage ng mga broken family, lalo na yung mga mag-asawa, no, nagkakahiwalay, so pataas ng pataas po yung percentage. At even po sa church, hindi po exempted ang church sa ganitong issue. Kaya para maproteksyonan po natin yung ating sarili, no, sa potential na betrayal, ano po yung dapat nating gawin? So, sabi natin kanina, ano yung covenant relationship, diba? Magkaroon tayo ng agreement to live in a common lifestyle. No, mag-agree po tayo na ito yung pamumuhay natin dapat. Ito na yung dapat nating way of life at pursuing a common destiny. So, ano po ba yung dapat na lifestyle ng isang believers, diba? Halimbawa, kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoong Jesus, ano na ba dapat yung pinamumuhay natin? Sabi dito, a Christian lifestyle centers on following Jesus. Diba? Kaya nga nung sabi ng Panginoon, come and follow me. So, dapat ang ating pamumuhay ay nakasentro na talaga, no, sa pagsunod natin sa Panginoon. At sabi diyan, and observing the 4 pillars of the kingdom. So, yung ating pag-observe, yung ating paggawa, no, doon sa 4 pillars in the kingdom, no, sa ating tinatalakay. Kaya talagang covenant, no, hindi siya nakabatay sa ating mga pakiramdam, no. Talagang nakabatay yung ating covenant hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, hanggat hindi dumadating si Lord, no, manatili po tayong magsama-sama, manatili po tayong gawin yung pamumuhay na nararapat na,
habang wala pa si Lord, no, tayo po ay magsama-sama na gawin kung ano yung ating common purpose. Amen? So, tuloy-tuloy lang po tayo. So, sabi nga ni Pastor, walang iwanan, walang laglagan. Yun po yung covenant relationship. Yan. At alam nyo po na ang covenant relationship ay seryosong bagay sa Panginoon. Kasi sabi nga dito, covenant relationship is a serious matters to God. He honors it and does not violate His covenant. Diba? Dahil sabi nga ng Deuteronomy 7 verse 9 po yata yun, na talagang yung kanyang command, diba, covenant, talagang kinikip niya in 1,000 generation. So, ganun po yung pag-honor o pag-emphasize ng Panginoon, no, sa isang promise niya, sa isang covenant niya. Amen. Sabi po ng Acts 2, 44 to 47, sabi dito, all the believers stayed together and shared everything. They sold their land and their things they owned, and they divided the money and gave it to those who needed it. The believers shared common purpose, and every day they spent much of their time together in the temple area. So they also ate together in their homes. They were happy to share their food and ate with joyful hearts. The believer praised God and were respected by all the people. More and more people were being saved every day, and the Lord was adding them to their group. So ito po yung magandang resulta na nangyari sa kanilang covenant relationship. Diba? Sabi dyan na lahat ng believers, lahat ng mananampalataya, so walang naiwan, diba? So wala pong naiwan. Nang ginawa nila they stay together and shared everything. No? Talagang sinuportahan nila yung pangangailangan ng bawat isa. Pinulfill po nila yung kanilang common purpose. Na kapag merong someone in need, no, merong tutulong, no, someone will respond, no. Meron silang commitment sa isa't isa. Yun talaga po yung kanilang ino-observe, no. Kaya itong nangyari sa early Christian community, no, na-highlight po talaga yung unity nila, no? Nakilala po talaga yung mga early believers dahil sa kanilang communal living, no, pare-pareho, diba? Kaya dito, tayo po as a church, ano po yung ating common purpose, no? So, balikan po natin yung ating JFBC mission. So, sabi dito sa ating mission, di ba? To express passion for God and compassion for people. So, paano natin ma-express yung passion natin sa Lord at yung compassion natin sa iba? Sabi dito, by building relationship. No? Pag na-build na po natin yung relationship, sabi dyan, ano yung gagawin natin? Conducting focus evangelism. So, isi-share po natin yung gospel. No, magkakandak tayo, no. Tapos pag nakapag-share na po tayo, nadala na natin sa Panginoon, ang gagawin naman po natin is intentional discipleship, no. Intentional, paglalaanan natin ng oras, paglalaanan natin talaga ng pag-aaral para matulungan tong bagong natin na sharean na mas makakilala sa Panginoon, para mas lumago sa Panginoon. Sabi dito, that will build the members' character and sense of purpose and mobilize them to serve God in their sphere of influence. So, yan po yung ating common purpose. At ito po talaga yung gusto ma-achieve natin sa church, di ba? Na pare-pareho tayo, di ba, na makapag-disciple, na madala talaga yung mga mahal natin sa buhay, no? Yung sphere of influence natin, mga kaklaseng nyo, mga kapitbahay nyo, mga kananay nyo, katrabaho nyo, mga katatay, no? Na talagang madala natin sila at ma-disciple. Amen? So, sa pangatlo po, yung different level naman ng covenant relationship. So, syempre, una, yung covenant relationship with God. So, ito yung pinaka-importanting covenant relationship, no? Yung ating covenant relationship with God. Sabi po ng Jeremiah 24 verse 7, I will give them the heart to know that I am God, that they shall be my people and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart. So, ang first relationship po talaga na in-establish din, no, ng mga early believers, no,
dun sa mga taong nadagdag sa iglesia, ang unang establish nila relationship is yung covenant relationship nila sa Panginoon. No, sabi ng Lord dyan, di ba, I will give them the heart to know me. So, talagang yung desire din natin na makakilala sa Panginoon. Si Lord din nang nagbigay sa atin ng desire na yun. Diba? Na yung pagbalik din natin sa Panginoon, sabi dyan, diba, kailangan talaga buong puso yung ating pag-surrender. Whole heart, diba? At sabi po ng Acts 2 verse 21, sabi dito, and it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. So, ito po, yung fulfillment ng prophecy ni Jeremiah. Sa binasa natin kanina, diba? Nasabi ni Lord na darating yung time talaga yung ibibigay niya sa tao yung puso na kung saan ay lalapit sa Panginoon. So, ito po yun, naging katuparan. Talagang, paano ba tayo magkakaroon ng covenant relationship with God? So, nung tinanggap natin ang Panginoon, nakakilala tayo sa Panginoon, paano darating tayo dun sa point na talagang magkakaroon tayo ng covenant relationship sa Kanya? Sabi po sa Romans 10:9 hanggang verse 10, sabi dito, that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. So, sabi dyan, kapag ba tumawag tayo sa Panginoon, ligtas na ang isang tao. Halimbawa, ang tao tumawag sa Kanya, ligtas na. So, yung pagpapahayag na si Jesus ay Diyos, no, sa kanilang kapanahunan, hindi po ganun kadali. 'Di ba? Kasi katumbas yun ang buhay nila eh. Nung time na yon na sila ay sakop ng Roman Empire, no? Kapag pinahayag nila na si Jesus ang Diyos, na si Jesus ang Hari, katumbas po dun buhay nila. Dahil maaari silang ma-persecute, 'di ba? So, hindi po tulad sa panahon natin ngayon na kahit sabihin natin na Jesus is Lord, okay lang yun. 'Di ba? Kasi meron tayong freedom to express, 'di ba? Meron tayong freedom of speech, 'di ba? Meron tayong freedom to choose, na pumili kung ano yung gusto nating pananampalataya. Pero nung panahon nila, napakahirap po yun. Kaya sabi dito, this confession is not just a verbal statement, but an outward expression of an inward faith, demonstrating a commitment to Jesus and His Lordship. No? Dahil totoo yung ating pagtanggap sa Panginoon, sabi dyan, di ba, dapat ito daw po ay magre-resulta ng, sabi natin sa binasa, in righteousness. So, yung belief natin dapat sa Diyos, makikitaan talaga ng transformation, 'di ba? Mababago yung buhay natin. Kapag nag-confess tayo na Jesus is Lord, dapat ino-observe natin yung kultura sa kanyang kaharian, 'di ba? Kaya confessing Jesus is Lord without God's righteousness means you believe with your mouth, not in your heart. So, naniwala lang tayo. Sinabi lang natin na Jesus is Lord, pero dito lang yun, hanggang dito. Hindi galing sa puso. Kasi pag galing daw sa puso, kailangan nagre-resulta ng pagiging matuwid natin sa harapan niya. Dapat magre-resulta ng transformation ng buhay natin. Ito po ay basic na requirements pa lang para magkaroon tayo ng covenant relationship sa Panginoon. Napakahalaga ng ating pagpapatuloy, para talaga tayo po ay lumago pa sa ating pananampalataya. Kailangan talaga natin i-observe yung kultura sa kanyang kaharian. Amen? So, pangalawang level is yung level covenant relationship with God-given shepherd. So, ang second covenant relationship ay dinesign ng Panginoon na after natin tumanggap sa Kanya, tayo po ay makapagpatuloy sa ating kaligtasan,
kapag patuloy po tayo sa ating paglago, kailangan tayo po ay connected sa isang appointed shepherd na nilagay ng Lord sa atin. Diba? Si Lord ang pumili ng mag-aalaga sa atin. Hindi po tayo ang pipili kung sino yung mag-aalaga sa atin, kundi si Lord meron nang napili na mag-aalaga sa atin, tulad po sa ating mga relasyon sa ating magulang, di ba? Hindi nyo naman pinili ang magulang nyo. Yan. Kundi talagang nakatakda kung sino yung magiging magulang nyo, nakatakda rin sa amin kung sino yung magiging anak namin. So talagang maging malinaw po sa atin para yung covenant relationship natin with God-given shepherd ay talagang magiging maayos, no? Isipin po natin na sila ay galing sa Panginoon, ng ating pastora, ang inappoint ng Panginoon para po mag-alaga sa atin. Kasi, di ba hinalim tulad nga ng Panginoon ng isang mananampalataya sa isang sheep, di ba? At ang sheep ay madaling mawala. Yan. Kaya ang sheep, kailangan niya ng isang shepherd. So, basahin po natin yung 1 Chronicles 11:1-3. Sabi dito, sa verse 11, Then all Israel gathered to David at Hebron and said, Behold, we are your bone and your flesh. In time past, even when Saul was king, you were the one who led out and brought in Israel. And the Lord your God said to you, You shall shepherd my people Israel, and you shall be leader over my people Israel. So all the elders of Israel come to the king at Hebron, and David made a covenant with them in Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel in accordance with the word of the Lord through Samuel. So ito po yung naging commitment na rin po ng tao, no, kay David, no, bilang kanilang hari, no, na talagang yung work ni David as a king ay sinuportahan, no, ng mga taga-Israel, no. Kaya, 'di ba, para din sa isang pastor, no, kay Pastora Susan, 'di ba, para maging successful o maging maayos yung paglilid niya sa church, kailangan po yung people inside the house must be connected to him. Yung connection natin na magli-lead into a covenant relationship kay pastora o sa sino po ang inilagay ng Panginoon sa isang church, kailangan dumating sa level na ganun yung sasabihin natin na we are your bone and flesh, diba? Yung darating tayo sa level na kung saan tayo ay sons and daughters, diba? Kasi, diba, ang unang level is tayo ay naging believer, no? Hanggang tayo po ay maging member. So, mas palalim ng palalim yung ating relationship. Naging member ka, magiging disciple ka, and then mag-minister ka. No, hanggang dumating ka sa level na pagiging sons and daughter. So, ito po yung level na walang iwanan, walang laglagan. Amen? So, paano tayo darating sa ganitong level? Na yung ating covenant relationship sa ating pastor, sa ating leader, diba, kay Pastora Susan, ay talagang walang iwanan. So, sabi dito sa 1 Chronicles 12:22, For day by day, men came to David to help him until there was a great army like the army of God. So, yung pattern na nakita natin para ma-establish yung covenant relationship natin sa ating God-given shepherd, sa ating pastor, yung time na binibigay natin sa kanya para mag-connect. Diba? Katulad nung binasa natin, sabi diyan, day by day, araw-araw, 'di ba? Pupunta sila kay David para tulungan si David. So, tayo po, no, yung gaano ba natin kadalas na natutulungan si pastora o ating mga leaders? Yan. So, katulad din ng early church, 'di ba? Sabi doon sa Acts 2 rin, every day, di ba, they continue to meet in the temple courts. Napakahalaga ng frequency ng pagsasama talaga. Di ba, nabanggit ko nga sa inyo yan last time. Yung frequency ng pagsasama-sama natin, malaki po talaga yung epekto para magkaroon tayo ng strong connection, no? At yung connection na yun mag-lead to in covenant relationship. Di ba? At mahalaga din po talaga na magkaroon tayo ng willingness to help. Di ba? Hindi yung pakabeg tayo no? Pag lumalapit tayo sa leaders, pakabeg. Kundi tayo yung mag-o-offer ng help, tayo yung magbibigay ng tulong naman, di ba?
Kaya wag na natin antayin na mag-i-assign tayo, no? Magpusa talaga tayo sa pwede nating maitulong. Kung ano nga yung nakikita nating problema eh. Malamang tayo po yung gagamitin ng Lord para maging solusyon doon. Maaari natin maitulong sa church. Yun po. So, patuloy po natin na establish yung ating relationship, no, ating covenant relationship sa ating God-given shepherd, no, sa pamamagitan, no, yung ating paglapit sa Kanya, na pwede po tayong tumulong, no, sa ano yung ating ibibigay, no, para magawa niya talaga yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? So, pangatlo is yung covenant relationship with brethren. So, the church consists of imperfect people. Totoo po, no? Wala pa naman po sa atin perfect. Lahat po tayo ay imperfect, no? Lahat po tayo ay hindi pa tapos, no? Sabi dito, but the Holy Spirit gives power to every believer to love and accept each other. Yan, no? Pero, binigyan po tayo ng banal na spirito ng kakayanan upang mahalin at tanggapin ang isa't isa. Diba? Na kahit nga po tayo ay nagkakakitaan na ng mga baltek, ng mga flaws, diba? Hindi na po tayo na-stumble dahil nga we love and accept each other. Yan. Sabi po ng Genesis 4:1-14. So, hindi ko na po ito babasahin, no? Pero ito po yung, kung may time po kayo mamaya, pakibasa na lang po. Pero ito po yung kwento na kung saan ito po ay prinsipyo ng pagiging brother's keeper. Ito po yung story ni Cain at ni Abel na kung saan sila ay nag-offer sa Panginoon, di ba? At yung offering ni Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon, pero yung offering ni Abel ay tinanggap ng Lord. So dahil sa ganong sitwasyon, no, na karamdam ng pagsiselos, no, si Cain kay Abel. At dahil nga hindi inaccept ni Lord yung kanyang offering, 'di ba? At yung selos na yon na uwi sa pagpatay ng kanyang kapatid. Yan. Kaya nung hinanap ng Lord si Abel, no, ang tugon ni Cain, sabi niya doon, ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? 'Di ba? Kaya dito nakuha yung prinsipyo ng brother's keeper. So bakit gano'n yung naging response ni Cain, 'di ba? Kaya mahalaga po talaga na tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon na yung ating pagmamahal sa isa't isa, no? Pagmamahal natin sa kapatid natin, no? Biological man or spiritual, no? Sa loob ng church, no? Kailangan po talaga na proteksyonan natin ang isa't isa, mahalin natin ang isa't isa. Kasi sabi nga ni Pastor Wilbert, no? Bahagi daw ng isang malusog na pamilya kapag andun yung pagmamahalan, andun yung suporta ng magkakapatid, andun yung pag-aalaga sa bawat isa. So, bakit nangyari yung ganitong senaryo kay Cain at kay Abel? Kasi nga, yung inaasahan ng Diyos na kailangan na magproteksyonan ang magkapatid, no, hindi nangyari. Yan. Kaya, gusto talaga ng Panginoon na makita, no, sa atin. Kaya tinuturuan talaga tayo na to live in a covenant relationship with our brother. Nang sa ganun talaga, maproteksyonan natin ang isa't isa. Yan. Sabi dito, if we want our church to be strong, we must be responsible to protect each other. So, kailangan tanggapin po natin yung responsibility ng pagiging brother's keeper. So, who is a brother's keeper? Sabi rito, one whose covenant relationship with God and with his pastor is consistent, one who will do everything she can to strengthen, encourage, protect, and help his brother, sister to fulfill her destiny. So, gagawin natin na poprotektahan natin, no, yung ating kapatid, no, siya ay ating palalakasin, encourage, protect, tutulungan. Saan? Para saan, no? No, hindi para konsintihin, no? Kundi sabi diyan, para ma-fulfill niya yung kanyang destiny. So, yun po yun naman yung dahilan. May dahilan po, Kaya, kailangan po talaga ang bawat isa sa atin ay maging brother's keeper. At, basahin po natin yung 1 Samuel 18:1-5. Sabi dito, after David
finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. No, ganun no yung pagmamahal ni Jonathan kay David, no. Pagmamahal niya tulad sa sarili niya. Sabi dito, from that day, Saul kept David with him and did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. So Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. So whatever missions Saul sent him on, David was so successful that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the troops and Saul's officer as well. So dito makita natin na ito ay isang magandang halimbawa no ng brother's keeper. So sa pagkakaibigan talaga ni David at ni Jonathan, makita natin na pinakita nila yung covenant relationship sa isa't isa, 'di ba? Sabi natin kanina yung brother's keeper, 'di ba? Tutulungan ka nito na ikaw ay lumakas, tutulungan ka nito, protektahan ka nito para i-encourage ka para mapulfill mo yung destiny mo. At alam naman po natin na si King David ay destiny niya is to be king of Israel. So dahil nga kahit na si Jonathan ang next in line to be king, dahil nga siya ay anak ni King Solomon, so siya dapat ang next in line, no? Hindi si David. Pero dahil siya ay may covenant relationship no kay David at alam niya kung paano maging brother's keeper, no, anong ginawa ni Jonathan? Ginave up niya yung magiging posisyon niya sana bilang hari. 'Di ba? Sa nabasa natin kanina, 'di ba? Na talagang binigay niya kay David, 'di ba, yung kanyang yung kanyang robe, yung kanyang tunic, 'di ba? His sword, his bow, and his belt, no. Lahat na 'to na nagsasagisag no ng pagiging hari, no. Ginave up niya para kay David. Kaya how to be good a brother's keeper? So, sabi dito, commit yourself to one or two brethren by whom you are willing to share your life with. No? Hanap po tayo ng isa o dalawa na pwede makakatulong po sa atin, no? Para talaga mag-fulfill natin yung destiny natin. Kung wala pa. So, maaring ang ating brother's keeper, ang ating mga discipler, di ba? Or sino man na mas mature, no? Na pwede nating malapitan, no? Sa church. Sabi sa letter B, make it your goal to journey with him, her till the end of your life, no? Partner with him, her in advancing the kingdom. So, yan po yung para maging mabuti po tayong isang brother's keeper. So, tayo po ay magtulungan na para talaga po ma-fulfill natin yung ating God-given assignment. Yan. So, naunawaan na po natin kung ano yung covenant relationship, di ba? Na talagang magkaroon po tayo ng agreement to live in a common lifestyle at pursuing common destiny. Na kapag sa pagkakataon po na dumating yung shaking, matest yung ating relationship, no, let's ask the power of the Holy Spirit. Diba? Na wala pong iwanan, walang laglagan. Na ma-realize po talaga natin yung kahalagahan natin sa Holy Spirit, na without the Holy Spirit, mahihirapan po tayo na manatili sa commitment natin, 'di ba? Mahirapan po tayo manatili no sa commitment natin sa Panginoon, sa pastor, sa ating leaders, no, sa bawat isa, even sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoon. So kaya kasi kung magiging mahina po ang church kapag ang relationship inside is mababaw, 'di ba? Paano mababaw? Na yung konting pagkakamali, magkakatisuran, no? Yung mga konting pagkakamali, aalis, maghihiwalay. So, hindi po yung ganun ang dinisenyo ng Panginoon sa atin. Kundi, ang bawat isa ay magkaroon ng covenant relationship. Diba? Sabi nga nung nakaraang video na panood natin, na nakakalungkot talaga no, nung nagkaroon ng pandemic, no? Talagang napakadaling mag-left the group. Isang click mo lang, left the group. Kaya ano yung paalala sa atin? Diba? Talagang bantayan natin ang ating puso. Sabi nga dyan, no, the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemy. It comes from those you trust the most. Yan. Kaya sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do
flows from it. Kaya, ine-emphasize po talaga ng verse na to, yung pagpoprotekta natin sa ating inner self, no? Yung ating mga mararamdaman na negatibo, yung offense, no? Discouragement, frustration, no? Bantayan po natin yung ating sarili. Yan. Para wag po mangyari na magkaiwanan po tayo at magkalaglagan. Sabi nga dito, any relationship are bound to fail if we remove God. Yan. So, wag po natin alisin ang Diyos sa sentro ng kahit anong merong tayong relationship. Yan po. So, next po natin na tatalakayin is itong pang number 15. Power to be consistent in corporate prayer. So, ito pa rin po yung ating verse. They devoted themselves to the apostle teaching, to fellowship, to breaking of bread and prayer. So, ang prayer po, sabi dito, prayer is a God-given privilege so that all of us can talk to Him personally at any place and any given period of time. Diba? So, yun po yung ating pananalangin. Privilege po to na binigay sa atin ng Panginoon. Pero, kahit na ito ay privilege, bakit may pagkakataon pa rin na hindi po tayo maging consistent sa ating pananalangin? Na kahit na sinasabi nga natin na prayer is the breath of the believers, no? Ano yung dahilan? Bakit meron pa din na hindi nananalangin kahit mananampalataya na? So, yan po yung ating pag-uusapan. Sabi, una dito, letter A, reason people don't pray. Number 1, don't know how and what to pray. Yan. Sabi ng Luke 11:1, sabi dito, one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Just as John taught his disciple. So, sabi nga, ang bansang Israel daw, ang pinaka-makadiyos na bansa sa buong mundo. Subalit, kapag sila po ay nag-pray, no, ang Diyos ay parang napakalayo sa kanila. Diba? Kaya nga, pag nagpe-pray sila, maririnig mo, mababasa natin, diba? The God of Israel. Yan. Pero dumating po ang ating Panginoong Jesus, no? He prayed differently. Yung napakalapit ng Diyos sa Kanya, diba? Kaya ang tawag niya sa Diyos ay Father. Personal yung approach ng ating Panginoong Jesus kapag siya ay nananalangin. Kaya nung narinig ng kanyang mga disciple, no, kung paano mag-pray ang Panginoon, kaya sabi nila, Lord, turuan mo kaming manalangin. So, ang panalangin po pala ay pinag-aaralan. Dapat itinuturo. Yan. Kung paano mag-pray. At ito po yung binigay na pattern ng Lord sa atin. Yan. Kaya pansinin din po natin, 'di ba, sa ating family altar. Nung una, 'di ba, nagtuturuan kung sino magpe-pray, 'yan, 'di ba? Kaya ang madalas magulang o kung sino yung mature, no, siya yung nagli-lead ng prayer. But along the way, 'di ba, after 5 years na nga tayong nagpa-family altar, 'di ba? Nakita natin din yung progression ng ating mga anak, the way na nagpe-pray, no, natuturuan na sila kung paano at ano ang dapat nilang pagpe-pray. Kaya kapag lalapit po tayo sa Panginoon sa pananalangin, 'di ba? Tawagin po natin siyang Ama, tawagin natin siyang Father, 'di ba? Heavenly Father, no? Personal po yung ating approach, 'di ba? Dahil nga po tayo po ay meron ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya wag na po tayong mahiyang tawagin siyang tatay, no? Tatay namin sa langit, 'di ba? Wag po tayong mahiya, 'di ba? Kayo po bang mga anak, nahihiya po ba kayong tawagin ang tatay nyo na tatay? No? Halimbawa, nasa labas kayo o kahit sa loob, nahihiya po ba kayong tawagin siyang tatay? Di ba hindi? So, ganun din po tayo. Dahil sa ating relasyon sa Panginoong Jesus, no? Wag po tayo mahiya na tawagin siyang tatay. Amen? So, binigyan po tayo ng Panginoong Jesus na pattern kung paano tayo mananalangin. No? Kaya, kasi kung hindi tayo marunong mag-pray, magiging repetition po talaga yung ating prayer. So, ano po ba dapat ang laman ng ating panalangin? So, dapat ito yung nilalaman sa ating prayer. So, prayer consists of a verbal declaration of what is in your heart. So, una, dapat yung ating pagpe-pray, yun yung laman ng puso natin. Diba? Hindi siya yung repetition o paulit-ulit na salita. So, sasabihin natin kung ano yung laman ng puso natin.
So, worshiping the Father, letter V. Kaya, di ba sa pattern na binigay ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciple, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanila, this is, you should pray. No? Sa Matthew 6:9, sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name. So, ano pa? Allowing the rulership and the will of God to take your place in your life. So, kapag tayo po nagpe-pray, i-allow po natin yung will ng Lord sa buhay natin. I-allow natin yung rulership niya sa atin. Kaya dun sa pattern ng prayer your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. So, ito pa, making a request or petition. So, madalas, dito talaga tayo nakapokus, no, sa request. Yan, sa petition natin. Hindi na natin nagagawa yung mga nauna, kundi dito na tayo nakasentro. Sabi ng Matthew 6:11, Give us today our daily bread. So, bakit ba't sa pattern na binigay ng Panginoon, today lang yung hihingi nating daily bread? Palagay nyo. No? Para po maging dependent tayo sa Kanya. Araw-araw tayong hihingi sa Kanya. Diba? Ano pa? Cleansing ourselves by asking forgiveness to our sins. So, forgive, no? Kaya sabi dyan ng Matthew 6:12, and forgive us our debts and also we have forgiven our debtors. So, kung tayo po ay pinatawad ng Panginoon, nararapat din po na tayo po ay marunong magpatawad sa iba. Yan, asking for guidance and protection. So, ito pa yung pattern na ito yung dapat na laman ng ating prayer. And lead us not into temptation but deliver us from the evil one. So, yan po yung laman. Ito po yung pattern na binigay ng Panginoon na ating sasabihin, no, sa ating Panginoong Ama. Kaya dito, Jesus emphasized that God, no, in-emphasize to Jesus na God as a loving Father knows our needs and desire and that we should approach Him with faith and humility. Yan. So, yung Matthew 6:9-13, no, yung po ay pattern na binigay ng Lord kasi nga hindi tayo marunong manalangin. Yan. Sabi ng Romans 8:26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So, minsan marunong nga tayo ng manalangin pero hindi pala yun yung tama. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So, ano yung weakness natin? No, hindi tayo marunong manalangin, sabi dyan. Diba? Hindi natin alam ano yung right prayer. Pero napakabuti po ng Panginoon. Dahil binigay niya sa atin ang Holy Spirit at yung Holy Spirit ang magtuturo. Sabi dyan, diba? Ang Espiritu ang mamamagitan sa atin. So, ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin kung paano tayo manalangin, ano yung dapat nating ipagpe-pray. Kaya, if kulang yung words natin, diba? The Holy Spirit will take over. Yan. So, pangalawa, bakit hindi tayo nagpe-pray? Overcome by weakness of the flesh. So, hindi tayo makapag-pray kasi nadadaig tayo sa ating mga kahinaan. Sabi nga ni Pastor Wilbert, ano yung mga kahinaan natin? Katigasan ng ulo, katamaran. Ano pa yung isa? Katamaran, katigasan ng ulo. Kalimutan ko yung isa. Kayabangan, yun. So, yung mga weakness natin na na-overcome tayo nito kaya hindi tayo makapag-pray. Sabi po ng Matthew 26:40-41, nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. So, para daw hindi madaig ng tukso, sabi dyan, diba, magbantay at manalangin. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, sa atin, diba, sino dito ang kayang magpuyat? Ako, kaya ko magpuyat. Yan. Marami, diba? Subalit yung dahilan ng pagpupuyat, yun ang hindi natin kaya. Kasi sabi dyan, no, yung pagpupuyat, magpe-pray. Yan, dito tayo mahina. Yan. At kaya pala tayo mahina, kaya pala tayo madalas na walang breakthrough. Kaya pala tayo hindi makapag-overcome, no? Dahil hindi tayo nakakapagbantay at hindi tayo makapanalangin. Diba? Dahil itong konteksto na to, ito po yung gabi na kung saan i-a-arrest na, diba, ang ating Panginoong Jesus. No? Dahil sa kanyang humanity, diba?
Nasabi ng Panginoon nga doon, no, My Father, diba? If it's possible, let this cup pass from me. But, your will, not my will, but your will be done. Ang Panginoon, nakaranas din ng panghihina. Yan. Nakaranas din ng matakot. No? But ano yung ginawa ng Lord para ma-overcome niya yung flesh? He prayed, nanalangin siya. Yan. So, prayer is essential because it will release the power we need to overcome temptation. Ano ba yung objective ng temptation? Simple lang po, ang objective po ng temptation is for us not to do the will of God. Diba? Kung tingnan nyo po ako, ang nangyari is hindi na overcome ni Jesus yung temptation na yun. Diba? So, hindi niya magagawa yung kalooban ng Panginoon. Kaya ang panalangin ng Lord, diba? Your will be done, not my will. Yan. So, kaya para mapaglabanan po natin yung ating mga kahinaan, sabi dyan, watch and pray. No? Sabi dito, the flesh is the worst enemy of every spiritual activity. It will always hinder us from praying. So, praying is the characteristic of a growing Christian. Di ba kasi sabi natin kanina, ang prayer is the breath of every believer. So, kung hindi ka na nagpe-pray, no, mahina ka na hanggang sa mamatay na. No? Pero sabi dyan, kapag tayo ay nananalangin, ito daw ay isang katangian na nag-grow ka as believer. Yan. So, the flesh must be subdued by spiritual discipline. This discipline is the fruit of our intense passion for God. So, kailangan isubdue natin, daigin natin yung ating laman. No? Disiplinahin po natin. Sabi po ng awit 42 hanggang 1-5, kung paanong batis ang siyang hanap na isang usa, gayoy hinahanap ang Diyos sa uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba, kailanman, kaya maaring sa presensya mo'y sumamba. Araw-gabi tumatanghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghikbik. Yan, naranasan niyo po ba yan? Yung araw-gabi umiiyak ka, no? Hindi ka makakain, parang ang pagkain mo na yung luha mo. Sabi, itong mga kaaway ko sa tuwi na iyong sambit na sa ambaan yung Diyos, hindi naman namamasid. Nagdurugo ang puso ko kapag aking naaalala. Ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako'y nangunguna pa. Wow. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulumo? Bakit ako nagtaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siya aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. So, kaya, kapag gusto po natin talaga ma-overcome yung ating flesh, kailangan, ganito po yung ating, ganito kasi di ba? Yung ating paghahanap sa Panginoon. Tulad nung usa, yung binasa natin, di ba? Na yung usa talaga ay kapag nauuhaw, naghahanap ng batis. Ganito natin ipakita sa Panginoon, yung kauhawan natin sa presensya niya. Na maglong tayo sa presence ni Lord, magbalik tayo sa ating pananalangin, di ba? Kasi sabi nga ang number 1 na kaaway natin is yung ating laman, di ba? Kalaban natin yung ating sarili. Kaya sabi dyan sa verse na yan, di ba? Ito yung pagpapaalala na tayo mismo, i-encourage natin yung sarili natin. Tayo mismo, palakasin natin yung sarili natin. Yan. Disiplinahin natin yung sarili natin na wag natin i-entertain yung mga bagay na makapagpalumo sa atin. Halimbawa, broken-hearted ka na, huwag ka na makinig ng mga senti music, di ba? Yung bang, huwag mo na nating i-baby yung ating mga negatibong nararamdaman. Alam ko po na hindi po ganun kadali yun. Dahil maraming pagkakataon na rin po na naranasan ko yun. But yung palalahanan mo yung sarili mo, di ba? Sa kabutihan ng Diyos na na-experience mo na before. Di ba? Lalo na kung naranasan na natin ang pagmamahal ng Panginoon, naranasan mo na yung kabutihan ng Panginoon, naranasan mo na yung katapatan ng Panginoon before. No? Kapag dumating tayo sa point na tayo po ay nanlulumo, balikan po natin kung paano ang Diyos ay kumilos sa buhay natin. Amen? So, balikan po natin yun. Baka pinababalik din tayo ng Lord sa ating first love sa Kanya. Kung paano talaga natin hanapin siya,
kung paano talaga na nag-spend time tayo sa presence niya, no? Baka hinahanap din ng Panginoon yun sa atin. Amen? So, pangatlong dahilan pa kung bakit hindi tayo makapanalangin, sin hinders us from spirit-empowered prayer. So, makita na lang po natin yan sa awit 66, 18, 19. Sabi dyan, kung sa kasalanan ako'y pagpatuloy, di sana ako dinilig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dinilig ng Diyos, sa aking dalangin ako ay sinagot. Yan. Sabi din ng Isaiah 59:1-2, tignan nyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay nyo sa Diyos. So, ang dahilan po kung bakit hindi po marinig ng Diyos, no, ng ating Panginoon, ang ating panalangin. No? Hindi dahil sa bingin siya, hindi dahil sa hindi nakikita ng Panginoon yung kalagayan natin. But sabi dyan, yung kasalanan ang nagiging hadlang. Yan. So, kung merong pinapaalala sa atin ng Panginoon na kasalanan na dapat nating isurrender, no? Ibigay na po natin sa Diyos, diba? Kung gusto po natin na marinig ng Panginoon, no, yung ating mga panalangin. So, confess to God, dahil nga sabi naman ng Biblia, diba, tapat ang Diyos, no? Tayo ay patatawarin sa ating kasalanan. So, kailangan lang natin na ipahayag sa ating mga labi, ating mga pagkakamali at tayo po ay bumalik sa Panginoon. Amen? So, sa letter B po, no, kung kanina na pag-aralan natin mga dahilan kung bakit tayo hindi makapag-pray, no, hindi natin alam at paano mag-pray, nadadaig tayo sa ating mga kahinaan, at pangatlo yung kasalanan, yun yung mga hinders, no, kung bakit hindi tayo makapag-pray. Ngayon naman, letter B, the Holy Spirit in relation to prayer. So, ano ba yung work ng Holy Spirit na sa ating panalangin? Sabi ng Zacarias 12:10, bibigyan ko ang kanidabit at ang mga taga-Jerusalem ng espiritu, maawain at mapanalanginin. Yan. Sabi pa dito, kung pagmasdan nila ako ng kanilang sinibat at iiyak sila katulad ng magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang kaisa-isang anak o anak na panganay. No? Pakita natin dito, 'di ba? Na sabi nga ni Zacarias, ito po isang prophecy na kung saan darating talaga yung time na bibigyan ng Panginoon, no, ang bawat tao, no, ng espiritu ng kanyang sabi dito, bibigyan tayo ng espiritu maawain at mapanalanginin. So, kung hindi po talaga tayo bibigyan ng Diyos ng ganitong klaseng espiritu, ay hindi po talaga natin kakayanin na makapanalangin. Yan. Pero, ang tanong dito, kailan at sino yung makakatanggap ng espiritu na ito? So, sabi dito, only those who are broken in the spirit can pray. Brokenness is the work of the Holy Spirit. Yan. So, makakatanggap po pala ng yung spirit na to, yung spirit of grace and spirit of prayer are only those broken in spirit. Ano ba yung broken? Yung po ba yung kapag broken-hearted ka? So, hindi po, no. Ibig sabihin po dyan yung na broken in spirit. Ito po yung kalagayan natin na nakikita natin yung ating sitwasyon. Ito po yung kalagayan nakikita natin na yung layo natin sa Panginoon. Ito po yung sitwasyon na nakikita natin na wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Ito yung pagkakataon na makikita natin yung pangangailangan natin sa Diyos. No? Kapag nakita na Lord na talagang kailangan natin siya, no, bibigyan niya tayo ng Espiritu. Yan. Ipo-pour out niya yung kanyang Espiritu sa atin. Sabi dito, sa Romans 8:26, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan. Sa kahinaan natin, hindi natin alam kung paano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng daing na hindi natin kayang sabihin. So, ito pa rin yung verse kanina, no? Praying with the Holy Spirit is what will keep us from religious praying. Yan. Kaya nga, di ba, sabi ni Paul talaga, dapat matutunan natin na magkaroon ng speaking of tongues. So, kung wala pa po tayong
gift ng speaking of tongues, no? Tag-pray po natin yan, i-desire natin yan. At kung meron naman po tayo na gift ng spirit of tongues, i-exercise po natin to. Lagi natin tong gamitin. Kasi nga, sa mga oras na hindi na natin alam kung ano yung papanalangin natin, no? Gamitin po natin to. Kasi sabi nga, ang Holy Spirit ang magi-intercede para sa atin. Yan. At kapag tayo rin po ay ine-exercise din natin, 'di ba, ang gift of tongues, 'di ba? Mas nakakatagal tayo in prayer, 'di ba? Mas na-enjoy natin ang prayer kapag ginagamit po natin yung ating speaking of tongues. Kaya sabi dito, praying with the Holy Spirit enabling us to pray effectively even we don't know how to articulate our needs, 'di ba? Sa mga pagkakataon na yung words are not enough, no? Pray in the Spirit, 'di ba? Pray in the Spirit. Sabi po ng Matthew 6:7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they be heard because of their many words. No. Kaya makita talaga natin na hindi gusto ng Panginoon yung way ng pananalangin natin na paulit-ulit. Tinignan ko po yung babbling, ito po ay empty words, na yung parang na may sinasabi ka na wala naman, 'di ba? Na sabi nga, huwag tayo mag-pray na para tayong nagre-recite ng poem sa harapan ng Lord. 'Di ba sabi natin kanina, kailangan pinu-pour out natin yung puso natin sa Panginoon. Lahat ng laman ng puso mo, sabihin mo sa Panginoon. Prayer 'yun. Kasi kung babasahin din natin, 'di ba, ang Psalms, no? Talagang mababasa natin din yung pupu-pour out ng feelings ni David sa Panginoon, 'di ba? Yung totoong words, real feelings, yung totoong pakiramdam mo, yung totoong hardship mo, 'di ba? Yung totoong pinagdadaanan mo, nung sinasabi mo sa Lord, yung totoong kalagayan mo, sinasabi natin sa Panginoon, yung totoong hinagpis ng puso natin, 'di ba? Sinasabi natin sa Lord yung real pain natin, yun yung prayer, 'di ba? Na talagang iniiyak natin sa Panginoon. Yun yung gusto na panalangin na gusto ng Panginoon. Yun yung paraan ng pananalangin na gusto ng Panginoon. Yung sinasabi natin, we pour out our heart to God. Yun po. Hindi yung paulit-ulit na empty words. So, letter C po, yung benefits po ng joining corporate prayer. So, dito na po ako magtatapos. Pasensya na po na mahaba po ito. So, ano ba yung kind of prayer na dinaluhan ng mga early believers, no? Yung ino-observe nila, no, doon sa 4 pillars. Ito po yung corporate prayer. So, sabi dito, ano yung benefits ng corporate prayer? So, tatlo po ito. Number 1, joining corporate prayer is the first step to deepen and strengthen your prayer life. So, sabi po ng Gawa 1-4, isang araw noon habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayo umalis sa Jerusalem, hintayin ninyo ang banal na espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko ito sa inyo. Sinabi ko ito noon sa inyo. So, isa sa mga kultura nga na nakita natin na inobserve ng early believers is yung pagdalo nila sa corporate prayer. Ito yung pag-obey nila, no, sa sinabi ng Panginoong Hesus na antayin nyo, no, yung pagdating ng Holy Spirit. Kaya, ano ba yung nagiging benefits kapag nagjo-join tayo, no, sa isang corporate prayer, di ba? Dahil nga meron namang pagkakataon din na hindi natin hindi ganun kagusto, no, natin na makapag-pray, no. Pero na didisiplina natin yung ating sarili na to join dahil nga kumbaga sa baga, 'di ba? Kung andun na tayo sa grupo na nagpe-pray, no, tayo ay matatransferan din, no, ng spirit na nananalangin, 'di ba? Sabi nga natin kanina, ang prayer is spirit, no? Kaya kung nandun tayo sa grupo na nananalangin, no, tayo po ay matatransferan ng spirit of prayer, 'di ba? Kaya makita din natin yan sa family altar. Talagang yung spirit ng pananalangin, no? And nakikita na natin na ma-manifest na, no, sa buong pamilya na lahat na nakakapag-pray. Yan. Kaya mahalaga yung pag-join natin sa corporate prayer natin kasi ito talaga yung unang step
para magkaroon tayo ng malalim at para maging strengthen yung prayer life natin. Dahil nga nagiging consistent tayo di ba? Dahil pag nagkaroon ng yayaan, ka na, magpe-pray na. So, nagiging consistent po tayo. So, yun po yung magandang benepisyo na nagjo-join tayo. At isa na yung family altar natin. Amen? So, sabi po ng Gawa 1:12-14. So, basahin ko na lang po yung verse 14. Sabi dito, lagi silang nagtitipon para manalangin. Kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. No, diba, ang instruction ng Lord sa kanila ay hintayin yung pagdating ng banal na espiritu ng pinangako ng Ama. So, habang nag-aantay sila, ano yung ginawa nila? No, while waiting, ano yung ginawa? So, sa binasa natin ay nanalangin. No? Diba? Sabi niya, lagi silang nananalangin. No? Sa pagtitipon nila, lagi silang nananalangin. So, habang nag-aantay sa pagdating ng banal na espiritu, they are praying. So, waiting means praying. Kaya, wala pa yung pangako ng Panginoon sa atin, no? Nasa waiting period tayo. Pray. Hindi pa nangyayari, hindi pa nakikita ng mata natin. Pray. Diba? Pray while waiting. Yan. Sabi dito, all of us can gather strength in corporate prayer gatherings. Yan. So, lahat po tayo, no, na talagang mapapalakas, no, kapag tayo po ay nagjo-join sa isang corporate gatherings or corporate prayer. Yan. So, praying is waiting upon the Lord. Dahil sabi po ng Isaiah 40:30-31. So, basahin ko na lang po yung verse 31. Sabi dyan, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run but not weary. They shall walk and not faint. So, ito po yung nangyari talaga, diba, sa mga early believers who received the Holy Spirit, no? Sabi nga nila na yung pag-aantay nila dun sa oras na sinabi ng Panginoon sa kanila na mag-antay, it took 10 days daw po yun, no? Nung dumating ang banal na Espiritu, tinanggap nila. At ang unang bilang pala nila is nasa 500. Pero, ang sabi ng Biblia, diba, ang nakatanggap lang is yung 120. Ayan. Yun lang yung natira, ang nakatanggap ng banal na Espiritu. Kaya, napaka-ganda po talaga na habang po tayo nag-aantay, no, dapat ang ginagawa natin is nananalangin para tayo patuloy na maging malakas, no? As sabi dyan, no? Yung mga nag-aantay ay sabi dyan, no? Nag-aantay sa Panginoon, they shall renew their strength. At sabi natin kanina, kapag nag-aantay, dapat tayo ay nananalangin. So, yun po yung dapat nating ginagawa. Kita niyo po yung pattern, no? Para magkaroon tayo ng kalakasan, mag-wait tayo habang tayo po ay magpipray habang nag-wait sa sagot ng Panginoon. At yun po yung magpapa-deepen and strengthen sa ating prayer life. Yan. Pangalawa, God releases the power needed by the church through corporate prayer. So, hindi ko na po ito babasahin. Basahin nyo na lang po sa Gawa 4:23-31. So, basahin ko na lang po yung verse 24. Sabi dito, nang marinig iyon ng mga mananampalataya, nanalangin sila sa Diyos. Yan. So, andun pa rin po, no? Prayer, nanalangin. Yan. Dahil ito po, ang kwento pong ito ay ito po yung pangyayari, di ba, kay Pedro at kay John, no? Kay Juan. Na talagang nung nag-preach sila, no, sinabihan sila ng mga tao doon na wag na silang mag-share, no. Pero they response, no, doon sa mga opposition, sa mga persecution. At sabi nga diyan, ang ginawa nila talaga is nanalangin sila, no. Nang panalangin nila, nabigyan talaga sila ng boldness ng Panginoon para mag-proclaim the gospel, no. At sabi dun sa, basahin ko na lang po yung verse 31. Sabi po dun sa verse
31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay ng kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral sa salita ng Diyos. So after nilang mag-pray, na-release yung power na kailangan nila. Ano ba yung power na kailangan nila? 'Di ba? Ang hinihiling nila sa Panginoon, bigyan sila ng boldness to preach. No? At nangyari after they pray, na-release yung kapangyarihan na kailangan nila during that time. At makita rin natin dito na yung infilling talaga din ng Holy Spirit, na yung kapuspusan ng banal na Espiritu, hindi siya one time. No? Dahil na-experience nila to nung chapter 2 at dito sa chapter 4 na-experience nila muli. Diba? Kaya talaga yung pangako ng Panginoon sa Matthew 28:20, diba? Kapag ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, diba? Sabi doon, diba? Kasama natin siya hanggang sa katapusan ng panahon. Yan. Kaya yung divine enablement na magawa talaga natin yung pinapagawa ng Lord. Marirelease yan sa ating corporate prayer. Kaya napakahalaga po ng corporate prayer, ng sama-samang pananalangin. Yan. Kaya sa isang pamilya, no, mahalaga po yan na ang pamilya ay nagsasama-sama na nanalangin. Mahalaga po na bawat isa sa atin ay nagsasama-sama manalangin. Dahil nakita natin yung pattern na i-release ng Panginoon, no, yung pangangailangan natin. Sabi pa, oneness in the Spirit is also achieved in prayer gathering. So, yun din po yung benefits, no, pag-join ng corporate prayer, no. Nagkakaroon po tayo ng oneness in the Spirit. Sabi po ng Gawa 13:1-3, sabi dyan na doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tapagturo na miyembro ng iglesia. Sila ay sina Bernabe, Simon na tinatawag na Negro, Lucius na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Gobernador Herodes at si Saulo. So habang sumasamba sila sa Panginoon, nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu sa kanila, italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo dahil may ipapagawa ako sa kanila. Pagkatapos nila mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinaalis sila. So ito po ay isa sa mga strategy din ng Panginoon, no? Na para maging united, no, tayo is through prayer, 'di ba? Na every time na tayo po ay nagkakaroon ng corporate prayer, no, nagkakaroon po tayo ng oneness in the Spirit, no? Na makita natin dito na bagamat iba-ibang tao po to, iba't ibang personalidad, no, naandyan. Pero dahil sa pamamagitan ng corporate prayer nila, diba, nagkaroon sila ng oneness in spirit, nagkaroon sila ng iisang desisyon, no? Sinunod nila yung pinapagawa ng Holy Spirit sa kanya. Kaya sila nagkaroon ng iisang desisyon dahil sinunod nila yung pinapagawa ng Holy Spirit. Kaya ganun din po sa atin, 'di ba, kahit sa relationship natin sa church, no? Kung susundin po natin ang Holy Spirit, magkakaroon po tayo ng iisang desisyon. Kahit sa mag-asawa po, no, kung meron tayong gustong pagdesisyonan, kung susundin po natin yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin, no, magka-come up din po tayo in one decision, no? Dahil magkakaroon tayo ng isang espiritu. Amen? Kaya ganun po kahalaga yung pag-observe natin sa corporate prayer. So, sabi dito, a lot of differences can be settled in prayer. Yan. So, kung meron po tayong mga indifferences, no, pagkakaiba-iba, so, tayo po yung manalangin. Prayer is the place where God can deal our ego and self. Amen? So, sa every time din po tayo ay nananalangin, no, talagang inaayos ni Lord, yung mga hindi maganda sa atin, no. Dinidil niya yung ating ego, dinidil ni Lord yung ating sarili, 'di ba? Kaya dito makita natin sa Gawa 2:14, sabi niya dito, kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan kong mga Hudyo at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung ano ang sinasabi ng mga pangyayaring ito. So dito nakita natin na they are united na. Dahil nga nang tumayo si Peter, no, kasama niya na yung 11 apostles. Diba? Andun na yung suporta sa kanya ng ibang mga disciples. So, nagkaroon talaga sila ng oneness in the Spirit. So, dito po, makita natin na yung ating prayer is a privilege na binigay sa atin ng Lord.
sa mga bagay po na nagiging hadlang upang hindi po tayo makapanalangin, 'di ba? So tinuruan na po tayo, no, kung paano tayo dapat manalangin, no. So wag nating hayaan na hindi natin alam at paano mag-pray. Wag natin hayaan na yung ating mga weakness, no, maging hadlang para hindi tayo mag-pray. Wag natin hayaan yung ating kasalanan ang maging hadlang para hindi po tayo makapanalangin, no. Kaya tinuruan po tayo talaga ng Panginoon how to pray ng tama, no? Binigay niya sa atin ang Holy Spirit para tayo po ay i-guide, para po tayo ay empower, para po tayo ay turuan sa ating panalangin, para talaga yung ating prayer ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. So, patuloy din po tayo na mag-join sa ating mga corporate prayer, no? Dahil ito po ay magpapatipen, no, at magpapalakas sa ating spiritual life, no, dahil nga sa tayo ay lagi na exposed to prayer, so matututunan natin mag-pray. At sa corporate prayer, nire-release po ng Panginoon kung yung pangangailangan ng iglesia. Yan. At nagkakaroon po tayo ng oneness in the Spirit. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nawa po, meron po nagrema sa ating buhay, no, sa ating puso. At patuloy natin po itong hilingin sa Panginoon na ma-i-apply po natin. Kasi napakaganda po talaga ng kanyang binigay sa araw na to. No? Yung power to live in a covenant relationship at yung power to be consistent in corporate prayer. So, let us pray. So, Heavenly Father, maraming salamat sa empowerment ng iyong banal na Espiritu sa amin. Lalo na sa mga tumanggap na yung salita sa umagang ito. Help us, Lord, na makapamuhay kami in a covenant relationship. Una, yung aming covenant relationship sa iyo, sa aming pastor, sa aming mga kapatiran, even, Lord, sa aming mga kapatid. Even, Lord, yung relationship ng mga mag-asawa, Panginoon. Patuloy namin i-observe, Panginoon, ang covenant relationship, O God. Salamat, Lord, sa empowerment din, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, para maging consistent kami, Lord, sa aming corporate prayer, sa pag-observe namin ng aming family altar, at ganun din, Panginoon, anuman, Lord, ang makikita mong hadlang sa aming panalangin, we continue to surrender it to you, Panginoon. Nais mo, Lord, na malaman kung ano yung laman ng aming puso. Kaya tinuturuan mo kami na manalangin ng tama, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa mga katuruan sa araw na to. At bigyan mo kami, Lord, ng lakas, enablement, Panginoon, upang mai-apply namin, Lord, yung mga narinig namin, O God. Salamat, Lord, sa bawat lalaki at babae, Panginoon, na nakinig sa oras na to. Pagpalain mo, Lord, ano man ang desire ng kanilang puso. Nakikita mo, Lord, ang laman nito, Panginoon, ano man ang kanilang pangangailangan, ano man ang kanilang desire, Panginoon, kung ito, Lord, ang kalooban mo, mangyari nawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan. Salamat sa banal na Espiritu mo po, Panginoon, na naranasan namin sa umagang ito. We thank you and we bless you, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at patuloy po na ma-enjoy natin ang araw na to kasama po yung ating mga mahal sa buhay. God bless po.